Magandang araw to all our viewers sa aming pong YouTube channel. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. We have isang matagal lang nire-request na recipe. Marami silang nire-request, kaya lang po medyo busy kami. Yun nga, pag meron ho kayong nire-request, o minsan ho yung request, kahit gusto namin gawing agad, inaayos pa kasi gusto ni Mrs. G palaging maayos ang recipe bago namin i-present sa inyo para madali ninyong masundan, no? So, isa ito sa mga yon na tong ipapakita mo ngayon. Longganisa. Skinless, no? Baboy. Oo. At saka baka. Yan. Umuulan po, kaya medyo maingay yung background namin. Pagpasensyahan nyo na, okay? So, sana humina yung ulan ng konti, no? Sa amin pong pagbabalik, so pork and beef. Okay, skinless longganisa. Huwag pangalis. Okay, si Encar po ang magde-demo nitong mga longganisang ito, ha? So, dalawang klase. Beef longganisa at saka Gaano karami ang fat? pork. 30%. Yung talagang ideal sa sausages. Pero yung sa atin, ni-reduce mo ng, sabi mo, gusto mo 20% lang. Oo, ayoko lang mamantika talaga. So, ang ano lang nun, medyo pag niluto mo, hindi ganun kalambot. Di bali na. Ito nga, mababa talaga yung Fat content nito. Oo, kita pa yung fat. So, ang una natin gagawin itong pork okay. longganisa. Yeah. Kaya yun ang pinakamadalas na nakikita nating longganisa, di ba? Yung pork. Ang una, ito, ang ingredients natin. Ito yung phosphate o phosphate. Optional to, pero ang talagang ang purpose nito is para yung moisture, binder siya at saka yung moisture ng meat natin nare-retain. So, pag niluluto, hindi masyado yung shrinkage. Well, magsishrink pa rin, pero bawas na yung shrinkage niya. So, phosphate, o phosphate, tapos garlic. Haluin natin. So, paano muna natin yung effect ng phosphate sa ating meat. Huwag niyong i-mix nyo lang, no? Huwag niyong nilalamutok yung gano'n. Para hindi masyado maging para hindi maging compress. Oo. Para hindi compress yung ating meat. Parang yung sa meatballs nun. Oo. Ikalat mo yung bawang. Ayan, na-mix na yan. Ngayon, meron tayo dito. Optional din to. Pero kung ititinda nyo, mas maganda merong preservative yan. Sabi nila, hindi raw maganda yun. Basta in safe amounts. Meron naman ano naman yan yung may mga studies dyan, di ba? Kung gaano lang dapat yung karami. Kasi, dagdagan nyo nito, meron nga yung sabi nila may nitrites o nitrates, nitrates. Masama raw yun pag sumobra. Pagka naman hindi natin lalagyan ng preservative, tapos titinda mo, may tendency naman mabulok yung ating longganisa, so hindi rin pwedeng kainin. Mas hindi naman safe yung kumain ka ng bulok kaysa yung safe amount nito ang ilagay nyo. So napaka-konti nito. This is Prague powder or pink salt or curing salt. Hindi siya Himalayan pink salt. Curing salt na kulay pink.
or saltpeter. Yung ito is 75% yan is salt. Bali yung 10.25%, yun lang yung preservative. So, itong amount na to, mahigit lang ng konti sa 1/10, yung preservative niyan. So, kailangan ngayon, nakadistribute siya ng maayos dito. So, mas maganda, i-mix natin sa ibang ingredients. So, salt, pepper. Halo natin yan. Halo din natin sa sugar yan. Sugar. So, nakadistribute yung ating preservative. Okay. Tapos, ganoon din, i-mix natin ng ano lang, tama lang, parang tinutos-tos. Pero, make sure na nahalo siyang mabuti. Dahil yan yung timpla niyan, tsaka yung preservative nga natin, kailangan naka-distribute ng maayos. Pwede rin lusawin siya doon sa liquid ingredients. Yung preservative. Oo. So, pag pork ganisa talagang medyo matamis-tamis. Pampanga style to yung matamis. Alam na alam mo ang Pampanga, longganisa, matamis-tamis. Yan o. Nalabas na yung parang nalulusaw na yung sugar niya. Talagkit yan. So, pag na-mix na, ito madaling malaman pag na-mix na. Magpapantay na yung kulay niya. So, add natin yung, this is Worcestershire sauce. At saka, soy sauce. Okay, so mix. So, make sure yung mixture natin hindi nawawala yung lamig. Kasi ano rin yun yung spoilage. Kahit may preservative yan, kung tagal-tagal naman nasa labas, wala nang lamig, masisira din. Although yung iba iniiwan ng konti para yung parang tosino na pinapaasim. Pinaferment. Oo, hinihintay nila ma-ferment yung sugar. Kung gusto ma-ferment agad, brown sugar. Yung iba brown sugar. Kasi meron tayong mga tosinong yung iba, asim-asim. May kaibigan ako, bibili siyang tosino sa palengke pag hapon na. Kasi pinaasim na yun. Pag sa umaga mong binili, sabi niya, bagong gawa. Pag bibili ako sa hapon, maasim na. Ewan ko kung ganun, pwede pa rin ganun, ngayon ganun. Marami nang bawal ngayon, palengke. Lalo na sa meat. Fresh meat. Okay, ayan. Pantay na yung kulay, so. Ayos na to. Gagawin yan, ito kung gusto nyo i-shape ng longganisa, yung ginagawa lang namin, pinapipe using piping bag. Tapos, iwan siya sa ref ng 24 hours. 24 para hours. blend yung flavors, kung ano man yung kailangan parang in-age siya. No? Tapos pinifreeze ko. Oo. And then after that, pwede nun niyang store sa sa Pero mamaya preset. ibang shape ang gagawin natin. Oo. So, after yan, next natin gagawin yung beef. So, ideally, dapat, yung beef, hindi malalagyan ng pork. So, dapat pag gagawa kayo sa bahay, ibang guantes naman, or para wag malagyan ng pork yung beef. So, i-chiller natin muna to. Tatakpan. Malamig pa eh. Kailangan ma-retain yung lamig. Hindi na ako magpapalit ng guantes ngayon dahil sa amin okay lang naman yung pork or beef. Minsan nga mix pa namin yung pork at saka yung beef. Pero yung iba, syempre, pag sinabi mong beef, kailangan purong beef yan.
pag sinabi mong pork, purong pork yan. Okay? So, the same, garlic muna, and the phosphate. So, pag walang phosphate, garlic lang. Kaibahan ng beef longganisa namin is less sugar kasi para nakalitaw naman yung lasa ng beef. Pero the same, lahat ng yung procedures niya the same. Kailangan ko mas malaking bowl. So, mabilis lang eh. O, alin dito ang pagsasama-samahin? Ito. Lahat ng dry. Diba? Ang bilis lang. Paminta. Lahat yung dry. Kung para sa bahay lang, kahit walang phosphate, kahit walang frog powder, kahit yung walang preservative, wala yun. Basta yung timpla. Follow nyo. And pag sa bahay, hindi nyo iiwan sa chiller ng 24 hours. At most 12 hours. And then, i-freezer nyo na. Dahil wala yung preservative eh. Tapos ground beef, tapos ganyan. Ay, dali yung masira. Pero ang laki ng shrinkage ng beef compared sa pork. Dahil din siguro konti yung sugar. Oh, pampadag, lalo na sa tusino, pampadagdag ng timbang yung asukal eh. Oo, pag binibenta to, no? Ang daming asukal. Kung magkano yung kilo ng pork, gano'n ang kilo ng tusino. Pero yung ibang binabayaran doon, yun ang sugar. Yung asukal. Tapos paghaluin na ito. Pareho lang nung ginawa sa pork kanina. Madali lang gumawa ng longganisa para sa bahay. Okay. So, add na natin yung liquid. So, you will just continue mixing that hanggang sa Oo. blended na ng gusto. Ayan, malapit na. Yan, oh. Okay. Pwede na natin ngayon i-shape yan kung anong gusto natin. Okay? And so, isi-shape na natin. Hindi natin ipapipe ng bilog. Ang gagawin ho namin ngayon ay para siyang patties, flat. Kaya flat para mas mabilis iluto at saka mas mabilis din mag-freeze. Lalo na kung sa bahay lang, no? Yung freezer natin, yung regular lang na freezer, mas maganda rin ho yung mabilis siyang mag-freeze para yung spoilage din. Less tendency mag-spoil. Ngayon, hindi porke yung flat siya. Pag gumawa kayong marami, pagpapatong-patungan nyo rin sa freezer nang hindi pa siya malamig, masisira. Yung gitna nun, bago lumamig, baka nasira. Tsaka meron siyang Meron din. Hindi, ibig sabihin yung pag pinagpatong-patong mo yan, hindi rin lalamig agad yung gitna. So, pag maraming ginawa nyo, ikala nyo dun sa freezer nyo. Para lalamig agad. Ang maganda rin pagka flat na ganito, gusto ko yung sandwich na longa burger. Ganda yan. Hindi mahirap ipalaman sa tinapay. Naka-shape na siya. Yung palang nito, fat content, Hindi ho magandang gawin yung lean na matigas. Ngayon, pagka lean, may marami kayong idadagdag dyan. Parang bibili na kayo ng kung ano-anong extender, additive para hindi siya matigas. So, kung sa Bumili ka na bahay lang lang, ng tama yung percentage ng fat. hindi, kung sa bahay lang, hindi na practical, yun. Kung pang negosyo, yun. Karajinan, mga ganun.
Lalagyan na yan. Textured vegetable protein. Pero hindi na siya purong karne. So, ito at least puro. Walang extender. Itong bahay. So, hindi ko rin masyadong sinisiksik para pag niluto. Hindi rin siya matigas. Yun din ang isang purpose ng fat. Aside from nagmo-moist yung ating longganisa, pag niluto mo tapos pag lumabas yung mantika fat, 'di ba? Magkakaroon ng pockets ng space. So hindi ganoon ka. So yung pork longganisa, ganyan din ang gagawin mo. Ganyan din. Oh? So pareho lang. And then ayan. Tapos bago ko ilagay yan So ito merong siyang preservative, meron siyang frog powder. So iiwan namin lalagay ito sa chiller ng 24 hours bago i-freeze. Pero pag wala nga, pwedeng i-freeze nyo na agad or maximum of 12 hours lang. Kung maganda yung lamig ng chiller nyo, pag hindi, i-freezer nyo na ho agad kesa masira naman siya kasi walang preservative eh. So ayan. So bago ko i-freeze, di-divide ko na. So, yung pork ganito rin ang gagawin natin. 12 yung nito, magagawa ko. Yung shrinkage pa ho yan pag niluto. So, huwag niyong liit. Pwede rin i-shape na agad ng patties kung longa burger yung gagawin. Para siyang burger. Okay, so 12. Yan. Halimbawa, gusto mong gawa ng chicken longganisa. So, anong gagamitin mong recipe? Mas gusto ko pagka itong sa beef, pero nasa nyo rin, basta i-adjust nyo yung sugar at yung salt. Medyo matubig kasi yung chicken kesa sa pork. So, masyadong pag naluto yun, pag lumabas yung shrinkage. Yung liquid, yung timpla masyadong. Ano yung fat na ilalagay mo doon? Pwedeng hindi naman kailangan ng fat, yung malambot na talaga kasi yung chicken. Tama. Okay, so cure natin sa chiller 24 hours then. Basta yung isa, ganyan din ang paggawa. Oo, ganito rin yung gagawin ko sa pork. Okay? So, ito, ginawa ko na dati. Para lang mapakita sa inyo agad yung paano pagka yung frozen na siya. Since this is 1 kilo, yung tray nito is 10 by 14. Yung sa half kilo kaninang ginawa is 7 by 10. Kailangan mo ng tray? Yan. So, di ba minarkahan ko yung pagka-divide? So, pag kung saan yung siya minarkahan, mapuputol nyo na doon. Then, pwede nyo na i-wrap in yung portions. So, hindi na kailangan, binabali lang gano'n. Kung saan yung marks na ginawa nyo nun, bago siya finish, mapuputol. Ayan. Kung gusto nyo i-wrap pa ng kung ilang piraso sa tingin nyo yung isang luto, pwede. Oh. So, ayan. Iba yung size ng longganisa. Magsishrink pa naman kasi yan eh. Saka yan yung pinapalaman ko sa tinapay. Longa burger. Yan. So, pag pinirito niya yan, mabilis. Diba? Instead, yung pagkayong bilog kasi, bago umabot yung init sa gitna, nag-dry na yung labas. Eh, wala nga itong mga kung ano-anong extender at ano. At saka gusto mo pala yung lean. Hindi, yung 30% na ideal na fat content ng sausages, hindi niya sinusunod. Gusto niya 20% at most. Oh, kita mo naman ang katawan ko. Maski ako nagluluto. Yan. Kaya medyo kailangan hindi mag-dry pag niluluto. Kaya, ayan. Magluluto tayo. Pero hindi pa ho sila ganun ka-frozen.
Kaya lang gusto ni Mrs. G, makita niya paano iluto. Yes, para hindi na wala nang tanong-tanong. So, ito yung pork, ito yung beef. Yung beef, medyo firm na. Yung pork kasi maraming asukal. So, medyo matagal pa yan bago mag-firm. Kuha na lang tayong tig-isa. Yung naka-ready natin, non-stick pan siya, pero nilagyan pa rin ng kaunting fat. Oil. Kasi, matagal humaluto kung dry yung patty. Bago uminit yung gitna. Maganda rin yung merong konting oil. Pero although ito, maraming mantikang lalabas. So, mahina lang dapat yung apoy. Oo. Tapos, Malambot ito. pa yan, oh. Oo, malambot pa to. Pag marami kasing sugar, di ba? Hindi agad mag-firm yan. Bakit? Ito ba yung pork? Ito yung pork. Ah. Pareho na lang kasi halos ang itsura dahil yung pula, hindi. Iba pa rin. Ito pa rin. So, wala na yung, hindi ka mukha yung pag meron siyang casing. May water muna. Pag may casing siya, pakukulon muna sa tubig na konti. Tapos tinatapon po yung Parang tubig na patty yun. lang yan pagka... Parang magawa ka ng hamburger. So, pwede nang iso dito sa ano. Saan ito naglagay? Sa freezer? Sa freezer. Tingnan nyo lang, pagka yung lumabas na yung, di ba, yung parang juice niya doon. Saan? Baliktad na natin. Sa taas. Parang, pag nagluluto ka ng steak, ng Na pork well chop, mga ganyan. So, kailangan well done. Hindi naman dry, kaya lang cook through. Dahil ground beef yan eh. Ay, ground pork. Ay, ground meat. Diba yan? Ground pork at saka ground beef. So, hintayin mo magpawis sa ibabaw. Pag pinapawisan niya, ibig sabihin, nainitan na siya. Kailangan balik Maabot rin. na yung init sa loob. Tignan niyo yung pork. Sa ano ko, mas matagal na luluto yung pork kasi hindi ka mukha ng beef. Ayan, ang lakas ng shrinkage niya. Parang mas masabaw yung beef. Ayan na, oh. Oh, moist na yung ibabaw ng beef, yung pork hindi pa. Hindi Mukhang pa to. mapuputol, mukhang mapuputol. Kasi malambot pa eh. Mm-mm. Gusto mo ng tinidor, kutsara? Kahit ano. Kahit ano. Chopstick. Ayan, oh. Itong pork. Ayan natin. Diba, ayan na yung ano ng sugar, oh. Yung ganisa pa rin yung flat nga lang. Ang sarap ng amoy. Amoy lang gabi. Kulang na lang ng fried rice. Garlic rice. Diba? Medyo matagal tong pork. Oh. Di pa umabot sa kalahati. Makikita nyo naman yung mark, di ba, sa gilid. Kung saan yung pumuti na. Pero hindi siya pwedeng i-deep fry. Hindi kailangan i-deep fry. Hindi kailangan i-dip. Ganyan lang. Eh kung takpan Pwedeng mo. takpan, oo. Oh, Para okay. mas mabilis. Para mas madaling maluto. Saka para yung gilid maluluto. Pwedeng Eh, takpan. Kailangan lang yung takip. Kaya lang, hindi niyo makikita pag tinakpan namin. Hindi, meron tayong glass. Ando doon yung mga glass. Ayan, oh. Kaya nauunang naluluto si beef. So, makikita nyo, yung beef, maraming lumalabas na sabaw-sabaw. Itong pork, parang tuyong-tuyo. Ito yung talagang kailangan ng fat pag niluto. Yung beef, kahit wala yan, yung sariling fat niya, lumalabas pa rin yung iba eh. Yung pork, wala talagang lumalabas. Pero syempre, pag wag niyo iluto yung pork kung saan niyo niluto yung beef. Kung halimbawa sa ayaw ng beef nung tao, niluto mo yung
longganisang pork dun sa kung saan niluto yung beef. Ay, nako. Medyo magre-reklamo. Medyo malaki yung nahagilap na takip ni Ann. Wala tayong sa Mabilisan kasi. Meron ako nakatago dun. Lapit na yung beef eh. Para lang ano na init. Pag ganyan, pwede mong lagyan ng konting tubig tapos yung steam. Basta yung tama ang maubos yung water pag luto na. Pero masarap din kasi yung nag-brown. Oo, kailan mo lalagay yung tubig? Caramel. Sa start. Sa umpisa. Okay. Para pag naluto, pag maluto, wala na yung water. Magka-caramelize na rin yung sugar. Or kung tubig na lang, wag ng mantika dahil non-stick Pwede naman rin. yan. Oo. Yun. Lalo na pag yung beef. Ito, ayan, luto na siya, oh. Kasi hanggang sa loob yung si pork na lang. Pero yung shrinkage, makita nyo. Oh, makikita nila yan pag nilapag mo yung ano, yung pork. So, ito ho yung sinasabi ko kanina. Mas malaki yung shrinkage ng beef kesa sa pork na longganisa. Okay. So, ayan. Mamaya, titikman mo na yan. Okay, ayan na. So, alin yung beef and yung pork. Kung nakikita nyo, no? Ang laki ng shrinkage. Oo, mas mukhang nag-dry yung yung beef kesa dun sa pork. Pero 'di ba familiar itsura mukhang yung sa fast food, sa McDo. Ganyan talaga nung una kong ginawa yan. Pinattern ko dun. Oo, ayan there. So, yun ang difference. Yung pork is there. Mas siya, Mas juicy tingnan yun. juicy tingnan yung pork kesa dun sa beef. Pero tikman natin. Masarap yan. Masarap. hindi yan makikita ng YouTube. Nang hindi approve. Nang hindi approve. Magkaiba pa rin yung flavor, no? Try them both. Easy lang naman gawin, no? Dali-daling gawin yan. Ang daling gawin. Ang daling stock. Oo, pwede mo na i-store. Pag in-store ninyo, lagyan nyo ng sheet of cling wrap in between. Frozen siya, frozen dapat. Or wax paper. Oo, o kaya, i-wrap nyo na agad ng hiwa-hiwalay para wag ko nyo, isa-isang In balot. batches, no? Yes, nakabox Luluto na. nyo na lang. Ay, ang sarap po. Parang gusto ko ng sinangag at saka ng sunny side up Lagyan mo ng kamatis o kaya pipino na kababad sa suka. or yung suka na maraming bawang. Naku po, try nyo po, no? Nakakagutom yung amoy. Kaya ko ubusin. So, for your questions, comments, and suggestions, may TikTok sa Ba gusto nila ibenta yan pala? Hindi ko alam, hindi kasi kami mahilig mag-ghosting. Pero sabi ko nga, kung nagluluto ka talaga, titingnan mo lang yung price. Pagkatapos kumain konti yan, yung asin yan, katiting lang ang presyo niyan. Basta sabi ko, huwag niyong kakalimutan i-add sa costing ninyo, yung gagamitin yung fuel. Dito, wala naman eh. Meron pa rin, freeze. konti. Ay, pressure. Meron ka naman pressure talaga. Unless na gusto mo magnegosyo, bibili ka talaga ng sarili mong pressure. But this Ilalagay is mo din yan. naman kasi pang maramihang gawa, It's different from yung talaga. Yung mga Commercial. talagang commercial, may extender, may kung ano ilalagay dyan. Okay, so, for your questions, comments, and suggestions, please Nakakagutom. leave us a message. Nalalasahan ko pa nga. Amin pong Facebook page. Napapalunok ako, kaya tinatakpan. Emelita W. Galang Culinary Arts Studio. Nandyan po ang address sa inyong screen. And for our other episodes, other videos, other recipes, just go to our YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen, no? And then, don't forget to subscribe
And tap on the bell, no? Para po meron kayong alert for every time na meron kaming bagong video, hindi ho kayo nahuhuli, no? Agad nyong nalalaman. Then, of course, there's our Instagram account, Galang Culinary Arts. We post updates, no? Yung pictures, yung mga nangyayari dito sa aming kitchen. If you want to keep yourself posted, just follow our Instagram account. So hanggang sa susunod po, magpiprito pa ho kami ng itlog at ng sinangag para makumpleto itong longganisa meal. Dahil kukunan ng picture ni Ethel yan. Ipopost niya yan. Hanggang sa susunod po, maraming salamat.